yung pag-alis ng tao sa presensya ng Panginoon. Amen. Because that's the principle of creation. When you go outside of your natural habitat, natural place, natural environment, mga kapatid, magiging dysfunctional ka. Hello? Yes. Kapag ka lumayo ka, Brother Joey, sa plano ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, ay magiging dysfunctional ka. Pero kapag ka nanatili ka sa Panginoon, mga kapatid, makukuha mo yung pinag-pray mo, yung dinidesire mo, mga kapatid. Palakpak sa Panginoon. Okay? So, we also study about emotional, intellectual, or psychological, and sa atin pong physical, pinag-aralan po din natin nakaraan, and lastly, yung financial. Bakit ang financial ay napakahalaga? Or should I say, ask you, gaano kahalaga ang financial sa atin? Bakit kailangan nating matuto, mag-aral? O pag-aralan yung pagdating sa financial literacy. Okay? Kasi po, we are human being. So, dito po sa mundo natin, gumagastos tayo ng mga finance. So, kailangan po tayo na mag-aralan. Siyempre po, para ma-manage natin ang maayos kung paano tayo gagastos sa buhay. Amen. Okay? Thank you. Salamat sa Panginoon. So, anyone? Bakit kailangan natin pag-aralan ang financial? Kasi nakikita ko most ng mga mahirap, most ng mga, o hindi ko naman sinasabi na lahat, pero most ng mga Christians is they live in below average income life. Sila ay nabubuhay sa below average. Kumbaga, ang buhay ng mga Kristiyano is pagdating sa surviving lang. Hindi talaga sila yung sabihin nating yung nasa taas or sabihin nating above average. Yung buhay nila is ang tawag sa isa pang term ng surviving is leading or na-enjoy nila talaga ang buhay. Na anytime, pwede silang bumili ng ganito, gusto nila. Di ba? Sino dito ang naka-experience bukod sa akin ng pagka bumibili ng isang bagay sabihin, pwede bang tawad? Doon si Joey. Di ba? Bibili ng parts. Sagad, boss. Di ba? Pwede bang, di ba? Nagpapakita tayo na tayo ay below average yung ating income. Pagka nakakita ka ng gusto mong bilhin, pag tinignan mo yung presyo, uwi na lang. Or, pagka bibili ka ng isang bagay, ang unang mong titingnan yung presyo. Pero, ang mga mayroong financial, stable na tao ay hindi sila tumitingin ng presyo. Diba? Yung quality, yun. Quality na tinitingnan nila. Minsan pa yung mga, nakikipag-away pa sa leader. Ang mahal mo niyan. Hindi naman maganda yung masyadong So, dahil po yan sa kahirapan, mga kapatid. Na kapag hindi po natin naingatan, hindi po natin nagawa yung dapat nating magawa, we will die as poor and below average, mga kapatid. At kapag ganun ang nangyari sa buhay natin, syempre, ang Diyos natin matutuwa ba? Ang Diyos natin, at ang Diyos natin sasaya ba, mga kapatid? Saan ka nakakita ng ama na natutuwa ng kanyang anak ay nahihirapan? Amen? Hindi po matutuwa ang ating Diyos. Siya po ay, syempre, malulungkot dahil ang kanyang mga anak ay nahihirapan. Pero, mayroong solusyon, mga kapatid. Kailangan lang natin matutunan, kailangan lang natin malaman yung mga bagay na patungkol sa pag-handle po ng ating financial. So, ang financial po ay mahalaga because it is the world commodity. It is a world's commodity na
Siya po ang ginagamit sa pagtitrade, sa pamimili. Kapag wala kang pera, halos hindi ka makakilos. Yes. Halos hindi ka makagalaw, hindi ka makakain. Now, ang mundo ay dominate ng mga taong wala sa Diyos. Kaya minsan, napagkakamalan mga kapatid na kung totoo ang Diyos o may mga nag-question kung totoo ang Diyos, bakit ganito ang buhay? Bakit mahirap kayo, kami mayaman? Ang totoo mga kapatid, hindi dahil mali tao ay napapahamak. Bakit? Kasi nga, kulang sa kaalaman mga kapatid. So, ang tao busy sa kanilang ginagawa sa buhay. Kaya importante talaga mga kabataan, mga nanay, ang sa isip po natin is mga good information. Yung ma-download sa atin pong ating mga isipan ay yung magagandang bagay. Hindi yung kung ano-anong kalokohan lang, mga kapatid. Amen? Amen. At ang kaaway, ang laging itatanim sa atin mga buhay, mga kapatid, ay yung mga hindi kalidad na mga informasyon. Yung puro entertainment na lang, delikado po yan. Maganda na ang ating pong nilalagay sa ating pong mga buhay ay yung mga magagandang bagay. Amen? Okay, so, let us talk about the principle of offering na ginawa pa natin noong nakaraan. So, ang principle of offering is first mentioned in the book of Genesis chapter 4. Ito po ay patungkol kay kanino? Cain at Abel, no? So, alam natin ang istorya. They both offered unto the Lord. Si Cain, nag-offer ng kanyang mga tanim sa harapan ng Panginoon. At si Abel ay nag-offer ng mga matataba o sabihin nating mga the best na offering ng kanyang mga inaalagaang tupa, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, why si Abel ay tinanggap ng Panginoon at si Cain hindi? Because si Cain ay hindi sumunod sa instruction. Alam nila na mayroong tamang pag-offer. Yes. Mayroong tamang pamamaraan ng pag-aalay. Pero si Cain, ginawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Parang ang ginawa ni Cain is, I did it my way. Ano yung kanta na yun? I did it my way. Diba? Mayroong daan ng Panginoon, mayroong instruction mga kapatid sila mula sa kanilang ama kung paano mag-offer sa harapan ng Panginoon. Ngunit si Cain ay gumawa ng kanyang kaparaanan. Si Abel sumunod sa paraan ng Diyos, pero ang ginawa niya, sabi niya, hindi ko lang hialay yung kung ano lang yung gusto kong maialay, kundi yung pinakamainam na pag-aalay sa Panginoon. Mga kapatid. Because he recognized sino ang kanyang bibigyan. Yes. At kailangan ano ang kanyang ibibigay. At nagpapakita kung sino yung nagbibigay. Sabihin, yung binibigay ng tao, iyon ay pagpapakita kung sino siya. Amen? Kaya pag binigay mo sa Diyos yung effort mo na wala-wala lang, yung sobra tira-tira lang, ibig sabihin, hindi ka talaga ganun kasinsi. Amen? Pero kapag ginawa mo yung the best, nangangahulugan na ikaw ay the best na tao. Ikaw ay the best sa iyong ginagawa. Parang nagpapakita yan ng pagkatao natin. Pag the best, yung pagkatao, ang i-offer, ang gagawin mo ay the best. Amen. Amen. You always aspire to be the best in your league. Amen. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, the best dapat.
Nilagay ka ni Lord sa ministry na yan. Dapat you aspire to be the best. Kung singer ka, mga awit ka, hindi lang once a week ang practice. Amen? Kailangan, inaaral mo yung pagkakanta. Inaaral. Kasi nga, sa ganyang bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, ini-offer mo sa Lord ng the best. Binigyan ka ng natural capacity, natural talent, na magaling ka, magandang boses mo. Kaya lang hindi mo in-enhance. Diba? Kapag binigay sa iyo ng Panginoon yan, dapat pagbapalit mo sa Panginoon, the best na Lord. Nakita mo, kung nababasa niyo yung binigyan ng Panginoon ng yung 3 tao ng talent, kanya-kanya. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa beses. Pagbalik nung Panginoon nila, sabi niya, kailangan may tubo na yan. May profit na yan. Bumalik ang Panginoon. Yung binigyan ng 5, tumubo ng 5. Big sabihin, nagsikap siya. Yung talent na binigay sa kanya, yung gift na binigay sa kanya, hindi lang binalik niya yung 5, kundi dumoble. Kaya binigyan kayo ng chance ng Panginoon na mag-serve sa kanyang kaharian. Ano man yung binigay sa inyo, gawin niyo yung the best. Amen. 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 Binigyan ka ng pagkakataon mag-lead. Kailangan aralin mo papaano maging good and great leader. Papaano ako magiging best leader. Sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan. Kung singer ka, Christian, kailangan aralin mo papaano. Ito yung kailangan mo. Marami ng information, mga kapatid. Makukuha na natin yan. At i-offer mo sa Panginoon yan, the best. Kaysa pagdating ng offer na sa Panginoon, offer ka lang kung ano-ano lang yung tira. Amen? Amen. Parang nagtulong yata kayo, mga kapatid. Hallelujah! You recognize to whom was it given? Kanino ba ibibigay ang bagay na ito, mga kapatid? Si Cain at si Abel. Si Abel, mga kapatid, ay binigay niya sa Diyos. Na-recognize niya kung sino ang pagbibigyan, mga kapatid. Yan yung difference ng kanilang offering. Kaya tinanggap ng Panginoon yung offering po ni Abel, mga kapatid. Now, pinag-aralan din natin nakaraan, ito yung kanyang offer is yung first, mga panganay. Ano pa? Yung mga pinakamalusog. At he offered by faith. At he offered a more excellent sacrifice. Kailangan yung sacrifice natin, mga kapatid, excellent. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung pupunta kayo sa mga opisyal ng ating lugar, ng ating bayan, hindi kayo magbibigay ng damit na butas-butas. Yes. Subukan mo nga pumunta ka kay Mayor, tapos magdala ka ng regalo. O magdala ka ng sabihin natin yung pasalubong, kasaba, cake. Tapos tinanggalan mo ng 2, kasi kinain mo yung 2. Dalawang iwa. Mayor, nagutom kasi sa'yo na lang yung tira. Bro. Diba? Nag-offer ka ng damit. Yung size hindi pareha. Diba? Tapos butas-butas, basta Mayor, medyo nakaraan, kinain kasi ang daga yung sa likod, may butas siyang konti, patahin na lang. Sa tingin mo, matutuwa ang Mayor? Hindi. How much more sa Diyos? Hindi ang Diyos nagde-demand sa iyo ng mga bagay-bagay, kundi bilang mga anak ng Diyos, at nire-recognize natin siya, mga kapatid. Kailangan, hello? Parang nasa na kayo, brada. Hello? Amen. Kailangan ang sacrifice natin is excellent. Amen? Amen. Parang wala na nga akong kausap. Amen. God accepted His offering because it is excellent, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Now, ito isa sa mga kailangan din nating matutunan, mga kapatid, dahil may mga questions dito, mga kapatid, is
The principle, kanina, the principle of offering, ngayon, ang ating pong, is the principle of tithes. Tithes. Yan po ay pag-usapan natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, the word tithes, it was first mentioned in Genesis chapter 14, verse 20. Sorry po. Okay. Chapter 14, verse 20. Ang oras natin, 7:32. 7:32 kasi nung puma. Okay. Biro lang. Okay, the word tithes comes from the Hebrew word ma'asar. Ma'asar. Book of Genesis chapter 14. Babasahin po natin mga kapatid. 14 verse 20. Genesis 14 verse 20. Wala ba tayong ano? And blessed be the Most High God, hath delivered thine enemies unto thy hand, and he gave him tithes of all. Diba? So, dyan po natin mababasa yung word na tithes. So, it talks about a person o si Melchizedek, mga kapatid, na siya ay isang high priest, mga kapatid, sa Salem. He was the priest of the Most High God who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. So, si Melchizedek, isa po siyang high priest na kung saan doon si Abraham nagbibigay sa kanya ng ng tithes. So, lahat ng anong meron si Abraham, kinukuha niya po ng tithes ito, mga kapatid, as his promise to God, na kung tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako sa kanya, o lahat ng kanyang mga prayer, mga kapatid, sabi niya, I will give a tithes, mga kapatid. At ang high priest na kanyang pinagbigyan ay si Melchizedek, mga kapatid. Amen. So, giving a tithes represents man's acknowledgement that he is the steward of God's creation. So, yung pagbibigay natin ng ikapo, mga kapatid, ito ay acknowledgement that ikaw ay steward ng mga bagay na pagmamayari ng Panginoon. The tithe was 1/10 of all for Abraham and is therefore the same day for us. So, ito po ay pareha sa panahon natin po ngayon. Now, kilalanin po natin sino itong si Melchizedek. Pastor, ito si Melchizedek. Kasi maraming pag-aaral, maraming mga taong nagde-debate dyan kung si Melchizedek ba, siya ba ang Diyos? Kasi nga sinasabi ng Biblia, siya ay walang ama, walang ina, mga kapatid, walang recorded na kanyang magulang. O siya ba ay hari, totoong taong hari, mga kapatid. So sa Biblia, nagsasabi, he was a king of Salem. He was a priest. Ang Salem po, isa po ay lugar, no? He is a priest of the Most High God, mga kapatid. He met Abraham that returning from the slaughter of the kings and blessed him. So siya ay pinagpala niya si Abraham, binless niya si Abraham, mga kapatid, binasbasan niya, to whom also Abraham gave 10th part of all. Sabihin, sa kanya nagbibigay si Abraham. So, wala pang commandment kay Moises, o nandoon na yung nagbibigay. Practice kasi ito ni Abraham. Alam natin na si Abraham is a father of faith. Yes. Amen. Amen. Practice na ni Abraham. So, sabi nila, ano yun yung Mosaic law? Kumbaga, batas yan kay Moises na para lang sa Israel. Pero wala pa ang Israel, nagbibigay na ng ikapo. Si Abraham. So, paano ito masasama sa batas? Kung sinasabi ng iba, kinukuha lang yan at tinanggal niyan kasi nga, maraming batas na galing kay Moises ang wala na sa ating kapanahunan. Paano ito? Wala pa si Moises, nagbibigay na. Si Abraham, mga kapatid. Hallelujah!
So, first, being by the interpretation of King of Righteousness, si Melchizedek, mga kapatid, he was a king of Salem. He was a king of peace, without father, without mother, walang descendants, mga kapatid, having neither beginning of days, nor end of life, but made like unto the Son of God, mga kapatid. Kumbaga, siya ay nahalintulad sa ating Panginoon, yung kanyang characteristic, mga kapatid. Pero he was a literal king, mga kapatid, sa lugar. Wala lang nasulat, naitala sa record, sa history, kung saan siya nanggaling. Pero, he was a king, mga kapatid, of a place called Salem, mga kapatid. So, he was a priest of God. Now, he was considered a man. Now consider how great this man was, unto whom the patriarch Abraham gave him the tenth of the spoils. Kung titingnan mo ang Hebrews chapter 1, basahin natin, mga kapatid. Sabi ng Hebreo, okay? Aklat ng Hebreo 1:4, sabi niya, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at tumaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitasan, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhasa ay nagman ng lalong marilag sa pangalan kaysa kanila, mga kapatid. 7, gawin natin. Ito si Melchizedek, sabi niya, Hebrews chapter 7, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Nang siya namang binahagi na ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat ng sasaysayin, unang-una, siya'y hari ng katuwiran at sa kahari naman ng sasalim, sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, mga kapatid. King of Peace, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapot naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagaling na sansa. So, siya po ay hari, mga kapatid, na kung saan doon kumbaga, lingkod siya ng Diyos. Na doon ibinigay ni lahat ng, halimbawa, meron akong 1,000 na flax. Sa unang bilang dyan, 1 to 10, bigay mo sa kanya, sa Diyos. Lahat, meron akong, sabi niya, pag may-ari, Carabao, or lahat ng merong ari-arian siya. Lahat niya sabi niya, pag bilang ka ng, bilangin mo yan, unang bilang 1 to 10, bigay mo lang sa amin. So everything ay inuuna nila, mga kapatid, ang Panginoon sa kanilang buhay. So, isa sa mga magaling na steward ng mga bagay ng Panginoon, si Abraham. That's why he was so great, mga kapatid. Ang example natin ngayon, hindi ang example natin si ano lang, yung mga mahihirap. Tingnan mo si ano, kahit walang pera. Tingnan mo si ano, kahit walang ano. Tatapat, no. Bakit yun yung example mo? Example mo si Abraham. Dapat, father of faith, pinagpala ng Panginoon. That's why, hindi mo hahayaan ang buhay mo ay masira ng kung ano-ano man, ng kung sino man.
Bakit? Kasi nga, mayroong gustong gawin ang Panginoon. May gustong mangyari ang Diyos sa buhay mo. Yan ay pagpalain tayong lahat, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, Melchizedek was described as being like the Son of God with a continual priesthood. So, itong bagay na ito, mga kapatid, ay napakahalaga na ating mapag-aralan. Hallelujah. Kapag tayo po ay nagbibigay sa harapan ng Panginoon. Again, kailangan alamin natin itong mga katanungan ito kapag ka nagbibigay pagdating sa principle of tithes and offering, mga kapatid. Sino ang nagbigay? Ikaw. So, kung ano yung pagkataong, ano yung personal, sino ka, i-consider mo yan. Ano yung ibinigay mo? It was a resource from God. Amen. At sino mo ang bibigyan mo? Pastor, sino? Ikaw, pastor, bibigyan ko. Huwag mong isipin, baka mamaya, makita mo si pastor na ano, hindi ka na magbigay. Bakit? Kasi si pastor, tao lang yan eh. Pero kung ibigay mo sa Panginoon yan, mga kapatid, so pag tinignan mo si pastor, si pastor, lalo pag nakita mo si pastor, may sasakyan na. Hindi na ito kailangan ni pastor. Kasi nga, may sasakyan. Kayo na binibigay. Forever, mga kapatid. Hindi mo ibibigyan dahil sa pastor o sino pa man. Eh, si pastor, kaya pogi kasi pastor natin. Ibigyan natin. Kung ganyan lang, wag na lang. Okay na ako dun sa ano. Kung ang pastor kasi natin, nakakaawa kasi. Kaya bigyan na. Wag, mga kapatid. Hello? Bigyan natin, mga kapatid. Ibigay natin yan sa ating Panginoon. So, kanino natin ibinibigay? Lord. Malinaw po yan. At yan po, ito ang principle of tithes. It is a financial management ng Diyos sa atin. Diyan tayo tinuturuan ng Diyos paano tayo mag-manage ng kanyang resource. Pagka natuto kang mag-manage ng financial, mga kapatid, magugulat ka. Yung dati mo, hindi mo kaya mo pala. Yes. Yung dating hinahanap mo, saan na napunta? Kulat ka, kapag ka magaling pala akong mag-manage, kaya ko pala. Amen? Pagka sumahod ka, pagka nagtrabaho ka, may sahod ka, dati, wala pang kinsenas, nalulungkot ka na, bakit? Kasi nga, parang dadaan lang sa palad mo. May iba pa may bibigyan namin. Nakakamiss na ba? Hello? Kasi nga, Tara, balikan na. before sumahod, ay, may naasahan naman ako sa kisenas eh. Mangutang na lang ako muna. Meron akong gustong gawin eh. Mangutang ako naman. Pagdating ng kisenas, hindi mo na ma-enjoy yung sahod mo. Bakit? Kasi nga, di nila ala yung kamay mo. Pero kung magaling kang mag-manage, mga kapatid, magaling kang anak ng Panginoon, mga kapatid, may enjoy mo yung blessing ng Diyos. Yes. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ano po ang mga kaalaman natin about Abraham tithes? He gave it willingly, number one, by faith as an act of worship. So, nung siya ay biniles ng Panginoon sa kanyang gawa, mga kapatid, biniles siya ng Panginoon, so, He gave it to God, willingly. Nagbigay siya ng ikasampung bahagi sa Panginoon, willingly, as an act of worship, mga kapatid. He gave 1/10 of all to, grabe. Si Abraham po, mga kapatid, recorded na siya ay isa sa pinakatanyag, pinakamayaman sa kanyang lugar. At nagbigay siya sa Panginoon. Amen. Kaya yung kaharian ng Panginoon, alam mo, malaki ang magagawa ng Diyos sa lugar natin, mga kapatid. Kapag mayroon tayo, tunay na pananampalataya. Amen. So the principle of tithes by faith
that a man should give the tenth or the tithe of all unto the Lord, and this is reserved for His ministers. Mga kapatid. Hallelujah. So the principle of stewardship and steward, God as the owner of everything that is entrusted to us, mga kapatid, we are the steward. We are the responsible manager, administer, and overseer the property of God, mga kapatid. Yan tayo. Kaya nga, ang source ay sa Diyos. Lahat after ng source, anong tawag? Resource. Amen. 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 So, resource dahil hindi tayo ang pinagmulan. Ang pinagmulan, tinatawag na Source. ang pangalawa is resource dahil hindi po sila ang may-ari, mga kapatid. The principle of offering, it is by faith. Yes. Man should give first and the best unto the Lord. Your time, your effort, anything na maibibigay mo sa Panginoon, it should be the best. Yan yung principle ng offering. Amen. Ang principle, why do I give tithes? Because I know na ito'y galing sa Diyos. I acknowledge God as the owner of everything. Pangalawa, pagpapalain ako ng Panginoon. May pangako siya sa akin, mga kapatid. Ito pangatlo, pagpapakita ako na good manager. Pagpapakita na good steward ako. Pagpapakita na ako'y magaling o responsible na tao na nagmamanage ng kanyang mga bagay, mga kapatid. So I acknowledge God. Pag next, nakikita ko na marami pang matutulungan ng mga tao sa pamamagitan ng aking ibinibigay pabalik sa Panginoon. Amen. Hallelujah. The principle of it is by faith we should give our tithes unto the Lord, and by faith we should give, and this is reserved by God to minister into the kingdom, mga kapatid. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Now, ngayon, pag-uusapan natin, mga kapatid, the next topic natin ito, mga kapatid, we will talk about the Old Testament stewardship, mga kapatid. Let's talk about the Old Testament stewardship. Alam niyo, kung babalikan mo ang Old Testament, some of the wealthiest people, mas mayaman pa sa mga tao ngayon, ay nasa Old Testament. Sino ba ang nakaka-remember? Sino ba ang pinakamayaman Solomon. na hari sa kasaysayan? Solomon. Ha? Solomon, David. Yes. Si David. Daon. David? Si Solomon? Saul. Saul? Solomon, mga kapatid, was the recorded pinakamayaman. Wala matalino. Gusto. Amen. Yes. So, ang kanyang net worth, trillion, mga kapatid. Grabe. Pinakamayaman. Kumbaga, lahat ng mga hari, mga kapatid, sa buong mundo, halos pumupunta sa kanya. Masilayan lang si Solomon, mga kapatid. Muray na lang. Pero but before Solomon, si Abraham, isa sa pinakamayaman, mga kapatid. Even as Abraham believed God, sabi ng Biblia, Galatians chapter 3, verse 6 to 7, it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith are the same as children of Abraham. So Galatians chapter 6 verse chapter 3 verse 6 to 7, mga kapatid, sabi niya, Galatians chapter 3 verse 6. Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Chapter 3 verse 6. Basa mo yan. Okay? Sabi niya, nananampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya ng katwiran.
Sa gayon ding paraan, unawain ito na ang mga nananampalataya ay mga anak ni Abraham. Amen? Grabe. So tayo pala ng mga mananampalataya ay anak ni Abraham sa pananampalataya, mga kapatid. Amen. Amen? Yes. So, ang ating pong uunawain po ngayon, ang ating pong goal is to discover and apply the Old Testament perspective of stewardship. Hello, mga kabataan, mga nanay, no? Kailangan, ang goal natin, paano natin may apply ang perspective ng stewardship sa Old Testament, mga kapatid. Dahil sa atin pong panahon, mga kapatid, hallelujah, common na sa mga tao ang mag-complain about sa tithes and offering. Marami pong mga nagko-complain yan, yung mga immature na mga Christian, mga kapatid. Hallelujah. Common po yan, marami po. They say such things as pastors talk too much about money. Pastor, ikaw lagi diba? Buti sa church, hindi naman tayo nag-topic ang ano yan. Sa 2 years. Siguro ilang beses pa lang tayo nagtatopic ng ganyan, mga kapatid. Or the only reason the pastor wants me to join the church so he can have my money. Maraming mga ganyan. Yung mga immature na mga parang, ay, pera-pera lang yan. Hindi nila nakita na maraming tao ang naligtas mula sa kapahamakan. Maraming tao ang naligtas mula sa kadiliman, mga kapatid. Hindi nila nakita yung future na nabago mula sa kanilang nakaraang buhay. Amen. Na kapag wala po tayong gagawin, wala po tayong pakialam, sila po ay mapapahamak. Now, unfortunately, mga kapatid, out of their selfishness, sa kanilang pagiging makasarili, some ministers have placed too much emphasis. Yun yung delikado din. Na kapag ang isang minister, ang lagi nilang emphasis is about money, that's not good. Because we do not serve God for money. Yes. Hello? Yes. We do not serve God because we have money. Actually, ang pastor, mga kapatid, sa iba, may sweldo sila, pero sa atin, walang sweldo ng pastor. Amen. Amen. Sa INC, I think, ang INC may sweldo. At ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, may bahay na sila, libre. Kaya maganda doon, mga kapatid. Libre na, tapos ang kanilang mga anak, ang magpapaaral, ang INC. Libre pa sila pumunta sa mag-aral sa New Era College, mga kapatid. Pagka-INC ka. So, meron silang mga programang ganun. How I wish meron din tayo ganun. Pero sa atin kasi, by faith, sa pananampalataya, nabubuhay tayo. Hallelujah. So yan ay mga bagay, mga kapatid, na kaya lang kapag pagdating sa paglilingkod sa Diyos at lagi lang lagi nating ini-emphasize ang money, mga kapatid, is not healthy. Dahil yung salvation natin mas mahalaga kaysa sa pera. Amen. Amen. Ang holiness ay mahalaga sa pera. Ang repentance mas mahalaga kaysa sa pera. Yes. Amen. Amen. Ang buhay na walang hanggan mas mahalaga kaysa sa pera. Mga kapatid. That's why we do not talk too much about these things, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga. Kaya tayo ay nagtatopic nito, mga kapatid, dahil mahalaga po sa atin. Amen. Dahil we cannot solve this problem na laganap sa Christianity kung hindi natin to pag-uusapan. Amen. So, this course, mga kapatid, it makes it difficult sa mga taong may pure motive to teach and practice the biblical stewardship. Dahil may mga kumukontra. May mga taong negatibo, mga kapatid. Pero hindi tayo nagpo-focus sa negative, but we focus on what the Lord wants us to do, mga kapatid. So, anong gagawin natin? Ano ang sinasabi ng Biblia? Or, ang Biblia ba ay tumatalakay ba, mga kapatid, sa mga ganitong usapin? Pagdating sa pagbibigay, sa tithes and offering, mga kapatid. Now, ano ang sinasabi ng Biblia about money, mga kapatid?
Let's talk about it, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Pakibasa, mga kapatid. Okay? Sabi niya, 10:19. Naghahanda ang mga tao ng pagkain para sa pagtawa. Nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ang alak at pinupuno ng pera ang pangangailangan sa lahat ng bagay. Sabi niya, a feast is made for laughter, and wine make it merry, but money answer all things. Sabi niya, yan ang ginasabi ng Biblia about money. Sa panahon ngayon, mga kapatid, di ba? Totoo yan. Amen. Di ba, Brother Dia? Kung may pera ka, may million ka sa bangko, mga kapatid. Marami kang access, mga kapatid. Marami tayong problema na ang sagot ay Hirap. na hindi mo madadaan lang sa prayer. Di ba? Punta ka ng hospital. Hospital. Kailangan mong magpa-check up. Kailangan mong bumili ng gamot. Hindi ka naman pwede pumunta sa butika, mga kapatid. I pray. Di ba? Sir, bumili ka ng etong gamot, halagang 5,000. O sige po, pagdating mo sa butika, hallelujah. Pray ka, UBC po ako. Baka palayasin ka, mga kapatid. Yung visit. Talagang Baka sabihin, di ba? Diba? Sir, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganito. O sige po, pag-pray ako, pagdating mo sa ano. Tapos, sir, lahat na po, ito na po yung gamot. Yung bayad po, ay prayer na lang, okay lang. Baka mamaya, papulis ka. Amen. Totoo yun. So, kailangan natin, mga kapatid, ito pag-usapan para meron po tayong idea, mga kapatid. Now, the entire Bible contains more than 2,000 references to wealth and prosperity, mga kapatid. So, twice as many as the total reference of faith and prayer. Kaya nga sinasabi ko, ang Biblia, mga kapatid, ito po ay holistic book na hindi lang siya na tumutukoy sa heaven, prayer, faith, lahat po dito binabanggit. Grabe ang Biblia, mga kapatid. Lahat ng success, lahat ng kailangan ng tao nandito. Ang prayer, ang fasting, ang salvation, ang health, mga kapatid. Hindi lang po salvation. Ang health, nandito din. Amen. Akalain mo, bago ang doktor magsabi na ang pagtawa ay nakadagdag ng buhay. Pero sa Biblia, matagal nang nilagay po. Sabi niya, yung laughter is a medicine. Good for the heart. Nakalagay, mga kapatid. Huwag lang tumatawa, mag-isa ka. Di ba na yan? Imbis na mandagdagan ako Ano ko lang sa Facebook, iba yung tawag. Ganyan yung parang ka. Tumatawa ka, nakasalamin ka. Tinatawanan mo. Hello? Hello? Permanen mo ang iyong problema. So 2,000 references, mga kapatid. The Bible contains 1,539 passages that refers only, mga kapatid, sa prayer is 523. Grabe. Ang prayer, 523. So, hindi inutos lang ng Diyos na pag-pray kayo mag-pray. Hello? Lahat ng bagay. Yun yung problema sa mga... Sige, kailangan natin ng upuan. Sige, pray tayo. Hindi ko sinasabing huwag mag-pray, Yes. pero kailangan may contribution. Yes. Work sa tao. Pastor, tutulong ako dyan? Ano yung tulong mo, sister? Magkano? Prayer. Prayer. Sagot ko na yung prayer.
Ako nang bahala sa prayer, pastor. Okay lang siguro kung dito ka, araw-araw ka dito, punta ka dito, mag-pray ka. O sige, papayagan na kita, okay na yun sa'yo. O sige, sino bang papayag ng gano'n? Fasting. Pastor, okay na mag-contribute. Fasting. May pera. Mag-pray ka lang dito. Araw-araw. Huwag doon. Dito araw-araw, kaya mo ba? Hanggang sa makuha natin yung project natin. Pastor, hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, sa ibang bagay, kaya mo. Amen? Yes. Hallelujah! So si Lord hindi nagutos sa mag-pray ka. No! Binigyan ka ng gift ng Diyos. Binigyan ka ng idea ng Panginoon. Binigyan ka ng kakayanan ng Panginoon para makuha yung mga bagay na gusto natin, mga kapatid. Yes. And money is so necessary. Hindi dahil kailangan ng Diyos ng pera mo, kundi mayroong gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. And He give you the potential, the capacity, the ability to do so. He gives you the power to get rich, to get money, wealth, mga kapatid. Kaya lang kapag hindi mo alam at wala kang ginagawa, sayang mga kapatid. So the Bible has approximately 700 direct reference to money. 700 passages, mga kapatid. One verse out of every 4 in Matthew, or in the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, mga kapatid. One out of every 6 in the New Testament deals with the question of money and covetousness. Puro money. Ibig sabihin, sa Biblia, kung gusto mong talagang pagpalain ka ng Diyos, nandito ang sagot. Amen. Grabe. Dahil po, kaya nga, hindi ka nakapagtatakan sinasabi ni Joshua, this book of the law should not depart from your mouth. Amen. Thou shalt meditate therein day and night. Ibig sabihin, basahin mo, nandito ang nakasalalay, nakatago ang kayamanan. At marami pong nagpatotoo niyan ng mga wealthy people na they just copy the principle of the Bible. Amen? Dito po original, mga kapatid. Now, 16 out of 38 parables of Jesus speaks about how people should handle earthly treasure. Grabe. Si Jesus nagtuturo, hindi lang sumalangit nawa, hindi lang pray, hindi lang no. 16 out of 38, ibig sabihin, halos kalahati. Halos 50% ng parable ni Jesus is how to handle earthly treasure. Yes. Because Jesus knows na kailangan natin ito, mga kapatid. Hallelujah. So, Jesus taught more about stewardship, mga kapatid. 1 out of every 10 verses in the Gospels than about heaven and hell combined. Ang problema sa mga Kristiyano, ang laging tinatapik, puro heaven and hell. Kaya ang mga tao, takot na takot. Amen. Diba? Yung mga tao, yes, lagi silang present pag Sunday kasi anong dahilan? Natatakot sila na mapunta sa impyerno. Sa halip na i-enjoy yung blessing ng Diyos at pumunta sa Panginoon, pupunta sa church ng masaya, dinaranas yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Bakit pumunta sa church? Pastor, ayaw ko mag-impyerno. Sinabihan kasi kami ng pastor eh. Pag hindi ka nagsimba, impyerno ka. Grabe, pastor. Next Sunday, hindi nakapagsimba, Brother JR. Pumunta ngayon yung, si Father, nagparinig. Yung iba dyan, hindi nagsimba. Kawawa talaga kayo sa impyerno. Hindi niya inalam na si Sister kahapon pala, walang nakain ng Sunday. Nanginginig. Akala niya punong-punong, puspos ng banal na Espiritu Santo. Ay, grabe. Di makontain yung Spirit ng Lord. Hindi po, walang kain yun. Walang almusal, tanghalian. Kahapon pa. Kumain.
Kaya hindi nakasunod. Pagka may blessing, wala agad, ubos lahat. Bakit? Kasi nga, wala silang kaalaman paano i-handle yung mga bagay na ito, mga kapatid. So, pumupunta ka sa church, hindi dahil natatakot ka sa impyerno. Yes. Pumupunta ka sa church dahil ina-acknowledge mo na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Amen. At kaya mong i-enjoy yung kanyang mga blessing, mga kapatid, sa buhay natin. Hallelujah! So, si Jesus nagtuturo, mga kapatid, ng stewardship sa atin. Alam mo, ang key ng success no is how you handle God's property in your life. If you handle it well, you will succeed. Kapag ka poor, mga kapatid, ang ating pag-handle ng property ng Panginoon, sayang, mawawala lahat. Amen? Amen. Hallelujah! So si Jesus nagtuturo ng pagiging stewardship. So, next time na i-bless ka ng Diyos ng trabaho, kailangan may plano ka. Anong gagawin mo sa blessing ng Diyos? Amen. Dapat hindi lang tayo nabubuhay para magtrabaho, magbayad ng bills, magbayad ng utang, at mamatay. Nilikha tayo ng Diyos for a purpose. And He gave us the ability. And He taught us to manage the blessings na natanggap natin sa Kanya para ma-enjoy natin yung purpose ng Panginoon. Yes. Ay kasabihan niya, hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Yes. Anong kasalanan mo daw? Matay na mahirap. Mamatay tayo ng mahirap. Pastor, paano kung mahirap na kami pero nagsisimba naman kami? Well, it's good pero kawawa ka din. Paano maipatotoo sa iba na tunay ang Diyos mo? Alam mo ba na sa kawalan mo ng pagiging katiwala o sa pagiging irresponsible natin, hindi tayo marunong mag-manage ng mga bagay ng Panginoon, diyan napupulaan ang Panginoon. Maraming nasisi. Kung totoo ang Diyos mo, bakit ka mahirap? Hindi dahil hindi totoo ang Diyos, kundi yung mga bagay na tinuturo ng Diyos sa tao, hindi nila ginagawa. Itong pinapakinggan ninyo, kapag hindi nyo in-apply sa buhay nito, sayang lang. Mapupulaan din ang Panginoon. Kaya pagka naka-receive ka ng blessing, mayroong blessing na ibinigay, any blessing na ibinigay sa inyong Panginoon, alagaan mo. Gamitin mo sa maayos, gamitin mo sa tama. Amen. Amen. Kasi si Jesus yan yung tinuturo, mga kapatid. Anong tinuturo ng Panginoon sa atin? Magaling tayo mag-manage. In fact, ang Biblia, yan po ang unang commandment. Yan po ang purpose, bakit tayo po ay nilikha, ang tao. Ano? To manage God's creation. Yes. Kung babalikan mo sa Genesis, mga kapatid, wala kang makikita dyan na let us make man for prayer. Gawin natin, lalangin natin ng tao para sila mag-pray, para sila mag-fasting, para sila sumimba, magsimba. Sumimba. Ano pa? Para sila magka-love life, mag-aral, para sila ay magtrabaho. No. Ano nakalagay doon? Let them have dominion. Ang dominion doon ay management. Yes. It's a government. It's a leadership, mga kapatid.
Kaya ikaw, inihanda ng Diyos for a leadership. May task ka sa Panginoon. Amen. Amen. Ang greatest discovery na madidiscover mo sa buhay mo, yung madiscover mo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay. Yan ang greatest discovery. Hallelujah. Na hindi ka lang pala nilikha para sa ano, Sister Jelen. Nilikha ka ng Diyos para to lead, to govern, to manage God's creation. And He gives you the gift. Wow. Ibig sabihin, yung success mo, built-in sa'yo. Yes. Your success is not ahead of you. It's inside of you. Amen. Kailangan lang mailabas yan. That's why God sent me here to palabasin yung mayroon sa'yo, yung gift ng Panginoon, yung potential mo. Sabihin mo nga, come out. Come on. Come out. Comfort. Comfort. Hallelujah. Kaya hindi mo pa na-discover yan dati. Sa barkada mo, walang nagsasabi niyan. Sa palengke, walang nagsasabi niyan. Sa trabaho mo, walang nagsasabi niyan. Actually, yung trabaho mo, design para alipinin ka. Yung trabaho. Yung oras mo, kuhain lahat, mga kapatid. Pero wala akong nagsasabi sa inyo na kailangan gawin natin yung best natin para, mga kapatid, sa ating pagpangalaman. Hallelujah. Now, before the law, approximately 25 centuries elapsed from Adam until the giving of the law to Israel, mga kapatid. So, it is clear that the people of God were not without a revelation concerning giving. So, ilang dekada, mga kapatid, ilang centuries bago, mga kapatid, yung batas sa Israel. 525 centuries, ilan yan? 2,500. 25 centuries. Sabihin, ang century sila taon? 100. So, 25 centuries is 2,500. From Adam to giving of the law to Israel, mga kapatid. So, malinaw, mga kapatid, na sa mga tao ng Diyos, dati pa, nire-reveal na yung pagbibigay sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Yes. Pagdating sa stewardship, mga kapatid. Now, following God's creation, God set aside one day to be special. Let us read, mga kapatid. Exodus chapter 35. Exodus chapter 35. Verse 2. Pakibasa nga. 6 na araw nagagawa, dadagpot ang ikapitong araw ay pangingilin ninyo. Isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatay. Grabe. So, meron palang, sabi niya, 6 na araw, iyon ay para sa inyo. Tatrabaho. Sa ika-6 na araw, ang lahat ng gagawin ay maaring nagawa na. Ngunit sa inyo, ang ikapitong araw ay dapat na banal na araw, ang araw ng pamamahinga, ng ganap na pamamahinga ay banal kay Yahweh, na ang sinumang gagawa ng anumang gawain sa araw na iyon. Dating batas yan sa Israel, mga kapatid, na mahigpit na binibigay yan sa mga anak ng Diyos na kailangan mayroong pahinga. Grabe, no? So, ang pahinga pala ay necessary. Yes. Kailangan talaga. Wag lang. So, alam mo, management technology yun. Saan? Sa physical. Yung pahinga. Kasi nga, kapag ang katawan mo, inubos mo, nakita mo yung mga tao, sobrang diehard nilang magtrabaho. Tapos, nung nakakuha na sila ng pera, saka nagkasakit. At namatay din, hindi na na-enjoy yung perang pinaghirapan nila. Wala silang pahinga. Hindi na nga ako nagpapahinga para sa trabaho, para magkapera. Si Lord, binibigyan. So, doon sa hindi mo magpapahinga, binayulit mo yung batas ng Diyos na kailangan ng katawan natin may Pahinga. pahinga. Pagka wala kang pahinga,
ikaw ang kawawa, mga kapatid. Yes. Hallelujah. So, God set aside one day to be special. Ano yan? Kaya, dapat yung time na yun, magamit natin yun para sa Panginoon. Yes. Yes. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, dapat sana sa Panginoon na yan. Mga kapatid. Dapat sa Panginoon na yan. Ha? Hallelujah. Huh? Now, in the Garden of Eden, Adam knew that God had reserved a certain part of himself. Amen? There were tree of knowledge of good and evil and a tree of life, mga kapatid. So, doon sa garden, mayroong tree. Ilan ang tree, mga kapatid? Ilan ang tree or puno, mga kapatid? Magaling yan, magaling. Hallelujah. Ano yung tree? Palakpan natin yan, mga kapatid. Tignan ng jacket yan. Ilan ang puno? 3 kasi tama yung sagot natin. Ilan ang puno? Ha? Isa. There are, sabi niya, there is tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Dalawa. Tree of knowledge. Isa. Isa lang. Amen. Hindi yun lang yung puro. Genesis chapter 2 verse 9 para Genesis chapter 2. Okay? Nasabi mga kapatid, mula sa lupa pinatubo ng Diyos ang bawat punong kaaya-aya sa paningin at mabuti para sa pagkain. Kasama rito ang puno ng buhay na nasa gitna ng hardin at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Genesis 2 verse 9. So ilan ang tree? Dalawa. Tama dyan. Maraming tree. Kaya lang, kasama doon yung... Kasi sabi dito mga kapatid, pinatubo ng Diyos ang bawat punong kaaya-aya sa paningin at mabuti para sa pagkain. So, mga puno, nandoon na rin. Kaya lang, hindi yung parang, iisa lang ang puno. Maraming puno. Kaya lang, nandoon din yung puno ng buhay at puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hallelujah. So, si Adam, alam niya mga kapatid yung bagay na ito. Si Abel, alam din niya at si Cain, alam niya din ang pagmamay-ari ng Panginoon, mga kapatid. Pagdating kay Noah, si Noah, alam din niya mga kapatid yung special portion of God. Si Abraham nag-build ng altar to make a sacrifice unto the Lord. And he gave his tithe unto Melchizedek, mga kapatid. At he gave voluntarily. Si Jacob, mga kapatid, nag-offer ng sacrifice and vowed to give the tithes to the Lord, mga kapatid. So, before the law of Moses, bago si Moises, mga kapatid, itong mga tao ito, from Adam to Jacob, sila po ay nagbibigay na sa Panginoon. Yes. Walang batas dito na ang tao ay obligated to give tithes and offering bago ito si Moises, mga kapatid. It seems that the father passed this practice to their sons by oral tradition. So, itong bagay na ito, kaya si Abraham pinili ng Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kasi nga, yung bagay na gusto ng Panginoon, ituturo niya sa kanyang lahi. Sa kanyang mga anak. So, bago yung batas kay Moises, yung tinatawag ng Mosaic Law, mayroon nang practice na ginagawa ito mga kapatid. So, yung sinasabi ng iba na, wala na yan ngayon. Kasi nga, wala na tayo, hindi na tayo under the law. Yes. Saan tayo? Under tayo ng grace ng Panginoon. Hindi na tayo under the law. Wala na yan. Pero, how come na ito sila nagbibigay nung wala pa yung law? Kaya sila binless ng Panginoon. Tingnan mo yung buhay after ni Moises. Maliban kay David na nagbibigay din sa Panginoon. Yung mga ano na yun, mga kapatid, talagang hindi maganda ang sinapit, mga kapatid. So, under the law, what had been voluntarily became a commandment.
bago si Moises, it is voluntarily given. Yes. Pagdating ni Moises, it became a commandment. Because the law was given to Moses sa Mount Sinai, mga kapatid. Kasama ang commandment ng tithes and offerings. Now, giving of tithes and offering was responsibility rather than a voluntary act of giving. So, nagiging responsibility na ito rather than voluntarily. Pagkat unang dumating na mga kapatid ang commandment. Amen. Now, the law of Moses commanded to man to give the tithes of his increase, which included his crops, cattle, and material things, mga kapatid. Kung babasahin mong Leviticus chapter 27, 30 to 34, nandyan po yung nakasulat. Ang tabernacle was built with voluntarily offering of the people. So, lahat natin mga kapatid, mga mangyayari sa church is tayong lahat po ang gagamitin ng Panginoon. Amen. O kahit sino pa ang gagamitin ng Panginoon, siya po ang magpapadala ng blessing sa atin. Pero bago po mangyari lahat ng yun, gusto tayong turuan ng Diyos pa paano mag-manage ng kanyang mga pagmamayari. Amen. Amen. Dahil kapag hindi tayo marunong, mga kapatid, hindi natin ma-handle yung dakilang pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. So, hanggang dyan muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, under the law, naging voluntarily, hanggang pagkatapos ng law, mga kapatid, naging commandment na ito sa atin, mga kapatid. Now, because we are under grace, dispensation, mga kapatid. Hallelujah. Pagdating, ang tithes ba, inabolish ba ang tithes? Yung question. Inabolish ba ang tithes ni Jesus? Mayroon bang sinasabi sa Biblia na wag nang mag-tithes? Kasama ba tayo sa inabolish? Kasi wala na yung ceremonial. Mayroong klase ng law. Ano yung ceremonial law? Levitical. O moral law. Yan. Lahat. Mga kapatid. So, yung mga bagay na ito, kasama ba sa inabolish, mga kapatid? Kasi nga, sabi, hindi tayo under ng law ni Moises. Kundi, tayo under ng grace ng Panginoon. Ang question, sabi ng ilan, ang tithes hindi na kasama sa law. So, hindi na tayo obligated, mga kapatid. Ako, I would say na it is our responsibility. Amen. Hindi ko sinasabi kapag hindi ka nagbigay is mapupunta ka sa impyerno. Pero pinapatunayan mo na hindi ka marunong na steward. You are incapable or you are damaged. Sabi natin, hindi ka marunong mag-manage. At alam natin kapag hindi ka marunong mag-manage, failure po ang nasa unahan. Sa ngayon, mga kapatid, it is a management ng Panginoon. Financial management. Diba? Bibigay ng ikapo ang ating po. At siyempre, acknowledgement po natin yan. Hallelujah sa Panginoon as a source of everything, mga kapatid. Hallelujah. So, hanggang dito ang ating pong pag-aaral. Itatakal po natin next time, mga kapatid. The law of Moses commanded to man to give the tithes of his increase, which included crops, cattle, and material things, mga kapatid. So, pag-uusapan po natin ito, mga kapatid, sa next ating pong pag-aaral. Amen? Amen. Hallelujah. Kung saan yung law na designated, yung tithes and offerings were given. Hallelujah. Kasi nga, kailangan natin itong malaman, mga kapatid. Dahil kapag hindi natin nalaman ito, baka pagdating ng panahon, sisihin natin ng Panginoon, tayo masisi ng Panginoon. Maraming iba na, Papa, bakit kami lalong umihirap ang buhay ng tao ngayon? Nag-church. Kailangan makita sa atin, nag-improve tayo. At it takes commitment, discipline, and consistency sa atin pong ginagawa sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa kayo? Amen.
Discipline. Consistency. Commitment, mga kapatid. Yes. Sinasabi ng Panginoon. So ngayon, i-bless ka ng Diyos. May prayer ka, brother siya. Magkaroon ka ng panibagong trabaho. Trabaho na yun. Lord, bigyan mo ko ng trabaho na hindi ako malalayo sa iyo. At pagka nagkatrabaho ka, ang iniisip mo agad, anong gagawin ko sa pagtatrabaho ko? Para sa ano? Para sa ano? What is the purpose? Bakit? Gusto mo lang magkapera? Para sa ano? Dapat may purpose. Gusto magkaroon ng business. Pag-ipon ako para sa ganito. Para sa business. Huwag mong hayaan ang buwan mo na ganun lang. Amen? Mayroon kayong blessing, mayroon kayong mag-goal kayo, dapat mayroon kayong short-term goal, may long-term goal tayo mga kapatid. Amen. Nahigit sa lahat ng pinapakita mo sa Panginoon, Lord, kaya mo kong pagkatiwalaan sa maliit. Therefore, kaya ko rin mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Dahil yun ang pangako. God wants to bless us abundantly. Liberally blessing ng Panginoon. Gusto ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ihanda mo yung kalingkingan mo. Sabihin mo, nahangat yung kalingkingan ko. Bakit? May parating ng blessing. Ano ito? Spiritual. Ayusin mo yung lalaki mo. Ayusin mo ang ituturo mo. Ayusin mo yung middle lang. Ano to? Spiritual? Ano to? Family or relationship? Intellectual? Ano to? Health? Ito. Kamutin mo nga yun. Nangangat yun. Bagyan sa pala lahat yan. Pagka ito, Kailangan mo wala isa-isa lang. ito, kailangan healthy ang, di ba? Paano ka tatanggap sa Diyos? Hindi healthy itong ano mo. Pwede ka yan. Di ba? Nakulog. Di ba? Hello? Tatanggap ka sa Panginoon. Hindi healthy. Yung ilan yung kamay mo? Dalawa. Yung isa dapat sa pagbibigay. Yung isa para sa pagtanggap. Amen. Malalaman mo na ikaw ay binless na ng Panginoon kapag ka nagbibigay ka Yes. kaysa tumatanggap ka. That's why the Bible says, it is more blessed to give than to receive. Ito ang goal natin, ha? Hindi ang goal natin na mag-receive ng mag-receive. Ang goal natin, pakinggan ninyo, ang goal natin, makagive tayo ng makagive. Bakit? Kasi nga sabi, it is more blessed. Ang reason bakit ka marami kang ginibig, marami kang na-receive sa Panginoon. Amen. Hindi ka magreklamo, bakit tayo binigyan ng Panginoon? Bakit tayo bigay ng bigay? Bakit tayo bigay ng bigay? Kaya ka bigay ng bigay kasi nga, tanggap ka ng tanggap. Kung wala ka tinanggap, hindi ka naman magbibigay. Amen. Kung gusto mo wala ka nang ibigay, wala ka na rin matatanggap. Okay ba yan? Pero sabi ni Lord, it is more blessed to give than to receive. Darating ang panahon, pakinggan natin ito. Darating ang panahon na hindi na tayo, magkano ito? Humingi ka ng tawad kahit wala kang kasalanan. Pwede bang tumawad? Magkano ay mahal lang, hindi na tayo ganun. I-google po natin yan sa ating pong mga buhay. Mangyayari po yan kapag patuloy tayong nagtatapat naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa bawat isa sa atin. Ayaw na mayroon kayong napulot ngayong gabi sa ating pong pag-aaral. Amen. Hallelujah. So, dadako po tayo sa ating pong question and answer, please. If you have a question, pwede bang tumayo kayo mga kapatid? Okay? Question ko lang po, Pastor. Sabi, as Gentiles, kasi Pastor sabi, we are Gentiles, sinugpong sa grace ni Lord. As Gentiles, what should we do? What should we do? Give voluntary or give obligated to God? Palakpakan natin, maganda yung question mga kapatid. As a Gentiles,
sabihin natin Gentile tayo by race, but we are a Jew or bayan, sabihin natin bayan ng Diyos by faith. Okay? By faith, ibig sabihin, nung tayo ay nanampalataya, sabi niya, itinuring tayo na anak ni Abraham sa pananampalataya. Amen. So, we are a chosen, sabi niya, a royal priesthood, a holy nation. So, ang question is, we should give voluntarily or we should give by obligation. So, maganda yung question na, Pastor, paano ako magbibigay? Bibigay ko ba yan dahil obligado ako? Or bibigay ko, sa tingin ko, para sa akin is both. Both. Because una, when you acknowledge na si Lord ang may-ari, automatic, inisip mo sa sarili mo na, it is my responsibility. Hindi napipilitan, kasi nga, void yung pagbibigay mo kung napipilitan ka. So, ang voluntarily, it is not because nape-pressure ka or tinutukan ka ng baril or pagagalitan ka dahil hindi ka nagbigay, kundi it must be from your heart. And yung heart mo, sinasabi mo, Lord, this is yours. Yun yung tinatawag na mayroong kang pagiging accountable mo. Doon sa binibigay ng Diyos sa'yo na, Lord, I want to be a good steward, good manager. Therefore, aayusin ko ito. So parang, hindi ko sinasabi yun para bigyan ka ng obligation, kundi ikaw ang nagbibigay sa sarili mo na, this is my obligation. Amen. Tama? Yung, alimbawa, parang pag-mature lang yan. Pag nung nag-mature ka na, umaako ka na ng responsibility. Na hindi na kailangan sa iba manggaling, kundi ikaw na mismo na obligation ko ito. So, in the sense na obligated ka because you acknowledge God as the source of everything and mayroon kang responsibility dahil ang puso mo ay naka-align na sa puso ng Panginoon. Na kailangan ko, therefore, I should give it and kailangan ibibigay ito from my heart voluntarily. Kaya sabi ng Biblia, maluwag sa puso. Hindi napipilitan. Masaya na nagbibigay. Bakit? Kasi nga, void lang yun, sayang. Pagka hindi ka masaya, nagbibigay. Kasi yun yung problema eh. Pagka hindi ka masaya, hindi mo na talaga itutuloy yan. Yung nagbibigay ka, magbibigay ko sa pagagalitan ako eh. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka may impyerno dahil, di ba? Kaya lang, yung pagiging manager mo, di ba? Parang ganito eh. Isipin mo na may batas ang Diyos o sa government natin. Whether you like it or not, bibigyan ka ng tax eh. Di ba? Itatrabaho ka automatic, may tax eh. Yun nga, walang tulong sa inyo. Walang ano eh. Pero may tax ka agad. Ito sa atin, si Lord nagbibigay ng kanyang batas, ng kanyang panuntunan. Paano tayo magiging good manager? At as a good manager, nandoon yung blessing ng Panginoon. May pangako siya eh. Sabi niya, subukin niyo ako. Diba, ibibigay ko siya. Now, ang question, gusto mo ba yun? Gusto niyo ba yung pangako ng Diyos na yun? Amen. Hello? Amen. Gusto mo ba yung bagay na sinasabi? Amen. Di ba bubuksan ko ang durungawan sa langit, di bubuhos ko ang pagpapalang halos walang kalalagyan? Silid na kayang paglagyan? Puprotektahan ko ang yung buhay, lahat. Diba? Tasawayin ko yung mga mananakmal ng ano mo, lahat. So, in the sense that should I give it voluntarily or by obligation? I think both. In the sense na hindi ka pinipilit ng sino man dahil sinasabi kong obligasyon mo yan. No. Ikaw ang naglalagay ng obligasyon sa sarili mo. As a responsible and as a good steward.
Parang business lang yan eh. Parang, kita mo yung mga successful people. Kaya rin naman sana nilang gawin yung mga ginagawa ng mga tambay. Yung maaga pa, nagiinom na sa kanto, kaya nila yun eh. Pero dahil mayroon silang goal, mayroon silang dreams, anong ginawa nila? Naglagay sila ng discipline sa kanilang sarili na sa halip na magtambay, maginom sa kanto, kailangan magsikap ako, gawin ko yung at tingnan mo, mayroon silang different result. So ginagawa nila yon out of, mayroon kasi silang gusto mangyari sa buhay nila. So voluntarily, walang pumipilit sa kanila, wala may pumilit ba ng iba? Wala. Sila ang naglagay sa kanilang sarili ng ganong bagay para may gusto lang mangyari sa unahan. So the same sa ating pong Panginoon. Hindi dahil pinipilit ka ng pastor, pinipilit ka sino man, no. Kung pinilit ka ng pastor, wag. Pero dapat ikaw, ngayon pa lang, inustudyohan mo na sarili mo yan, inaaral mo yan, ina-apply mo na sarili mo. Na, as I should be a responsible citizen of the kingdom of heaven. Mayroon akong gusto mangyari sa kingdom. So, kailangan ko maging responsible. At kasama sa pagiging responsible, yung obligation mo sa sarili mo. Yes. Concern ka sa kaharian ng Panginoon. Amen? Amen. So, both with obligation, because hindi dahil sa iba, kundi ikaw sa sarili mo ang naglagay ng obligation. Ngayon, kung ikaw ay bubonjing-bonjing, wala kang ibig sabihin, yung mga wala kang sa sarili mo, wala ka talagang obligasyon. Pero yung mga taong responsible, may obligasyon na. Amen? Habang tumatanda ka, mayroon kang obligasyon na sa buhay. Ganon din sa Panginoon. Habang tumatanda ka o nagkakaano ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng obligation. At nare-realize mo na may obligation ka sa kaharian ng Diyos. At yung obligation mo, kailangan gawin mo yun voluntarily. Hindi ka pilit, hindi ka napipilitan. Amen? Brother, naano ko ba? Nasagot ko ba, Brother Andrew? Mayroon ka pa bang, baka mayroon pang, wala na. Okay, so, both do it voluntarily and put a responsibility on yourself. Wala akong sinasabing pagka hindi mo ginawa yan, may impyerno ka. Mhm. Uy, titiwala kita, di kagaya ng iba, na kapag hindi ka nakapagbigay na abuloy, titiwalag ka. Hindi po, walang ganun dito. Amen? Pastor, kung ganun sana, Pastor, marami na sanang diwalag, marami na sanang wala. Diba? Pero dito mga kapatid, walang ganun. Ikaw ang magbibigay ng sa sarili mo. Put value on yourself. Ikaw ang magbibigay. Okay? So, next question mga kapatid. Palakpakan natin, it's a good question mga kapatid. Good question. So, mga ganyan. Gustong matuto talaga, maghanap kayo ng pinaka-the best na question. Amen. Sige, meron pang question mga kapatid. Bago. Do you have any question? Huwag kayong mahiya. Kayo. Start, may question ka? Sino pang may question, mga kapatid? Sister Cristel, yan. Yung willing to learn, may question talaga yan, mga kapatid. Okay? Go ahead. Ako, Pastor, naisip ko lang po na kapag sinabi po bang tithes, always po ba dapat money yung ibibigay? Or pwede naman pong other things na meron po tayo? Okay, thank you. Salamat sa Panginoon. Okay? Malaking, such a good question. Palakpakan din natin. Question. Dapat ba tithes? Ibig sabihin, sa Bible, not just tithes, and not just financial. Si Abraham, nagbibigay sila ng yung hayupan nila. Ibig sabihin, when you consider it a blessing, give it unto the Lord. Kung magbibigay ka ng tithes, sa panahon kasi wala namang nag-aalaga ng tupa dito, wala namang mga hayupan dito. Wala naman. Alam sa probinsya may ganyan. Halimbawa, sabi nila, nagkaroon ng anak yung kanilang, 10. Talagang binibigay yung binibigay yung isa, binibigay sa templo.
Dinadala talaga nila. Yung gulay nila, may gulay yan, nag-harvest sila ng gulay. Binibigay talaga nila sa templo. And then binibless. Binibless ng lingkod ng Panginoon. So, ako, pag bibigyan ko, not just financial matter. Siyempre, kung saan mo gustong pagpalain. Ganyan. Saan mo, halimbawa, financial. Siyempre, bibigyan ako ng financial. Alam mo na ang mga kaakibat doon sa pagbibigay. Kasi kailangan natin yan sa kaharian dito sa natin. Pagdating sa time, dapat ang bibigay ka din. Yes. Amen? Saan pa? Maraming bagay. You should spend time. Yung tithes, ano ba? May blessing ako, pastor. Nakatanggap ako ng ganitong blessing. Basta when you consider it a blessing, bigay mo yun. Pag-pray mo sa Panginoon. So, hindi lang sakop doon sa financial. Pero most kasi sa panahon natin ngayon, halos kasi nang pinagkakakitaan, halos financial na no? Dati kasi hindi lang Dati yung mga gulay, diba? Pastor, marami kami gulay na natanggap ko yun. Blessing. Diba? Talaga sa ano? Dala mo si church. Diba? Yun lang ipa natin. Then, with all your heart, do it. Para sa Panginoon. Amen. So, yun lang. Hindi lang sakop doon. Kundi, anything na. May vacant time ka. Blessing yan. Ay, salamat. Walang klase na yun. Ano dapat? Spend ko yung time ko kay Lord. 24 hours, ano naman pa naman, o ilang oras yung klase ko. Bakante ako sa ano yun. Hindi ako time ko. Extra. Okay? So yun, mga kapatid. May business ka. Store, business. Ano yung business mo? I-ano mo sa I-alin mo sa okay? So, sana nasagot ko, Sister Christel. Good question. Any question pa, mga kapatid? Ikaw ulit? Kasi, Last one. Pinapatunan natin ni Jelly ko sa actually. Ha? Pinapatunan lang ni Mr. Jelly. Jella, ikaw na lang. Basta yung ano, paano po masasabing the best yung offering or tithes? Okay. Thank you. Good question. Great question. Ang mga gandang question na yung gabi, mga kapatid. Hallelujah. O paano maging masasabing the best ang ating tithes? Ito yung the best. Ang the best na tithes masasabi mo when you are happy Yes. about it. When you are blessed to give it. When you give it with all your heart, that is the best. Pastor, nasa amount pa? No. It's not the amount. Sabihin ko sa inyo. Pastor, kung magbigay ko na 1,000, hindi naman yung tithes. Do it as an offering. Dito bago. Pero, as a tithes, you give it as tithes. Paano? Ang the best kasi, hindi kasi masabi natin the best. Ito ha, hindi po natin masabi kasi nga, una, we always acknowledge that tithes is not ours. It is sa Diyos ito. So, hindi natin masasabi na the best itong binibigay natin tithes kasi hindi naman sa atin yun. Sa Diyos talaga yun. Kumbaga, ang sinasabi ng Biblia, dalhin ninyo, hindi sinabing ibigay, dalhin ninyo. Nung naging commandment na yan, dalhin ninyo ay ika-10 bahagi. So, hindi natin masasabi na it is best because it's from us, because unang-una, na-acknowledge mo na hindi kasi ito sa akin . So, sa Diyos, always the best ito. Kasi nga, sa Diyos ito . Pero pastor, nakabase ba sa amount? No, nakabase sa katapatan. Yung pag nagbigay ka, alam mo sa rin mo, Lord, thank you. Naging responsible ako. Salamat, Panginoon. Yan yung the best na maibibigay mo sa Panginoon. Always remember, we cannot outgive God. Ano yun? Hindi natin kayang lagpasan yung kayang ibigay ng Panginoon. Kung magbibigay ka ng the best, mas lalo si Lord. Mas the best. Yes.
So, the best ang bibigay mo sa Panginoon kung galing ito sa puso. And you give it cheerfully nang may ngiti sa labi, nagpapasalamat sa Diyos. Yan yung the best. Hindi, ito ha, kung kahit sabihin na, i-compare mo, bilyonaryo ka, nagbigay ka ng 1,000. Kumpara sa ikaw, wala ka nang makain, ibinigay mo yung binigay. Tingin mo, sino ang mas the best doon? Yung bilyonaryo, kahit 1,000, ang best doon yung binigay mo yung buong puso mo sa Panginoon. Yan talaga. Kung ano yung nasa puso, binigay mo. Yun yung pinaka-the best sa harapan ng Diyos. Kasi good yung mga great yung mga question natin yan, mga great question. Any more question? Before tayo matapos, mga kapatid. Meron pa ba? Question? Okay, mahiya kayo, mga kapatid. Ulo. Sa tingin ko doon sa likod, may question. Brother Desiree. Ask ko lang po, Pastor, kasi nga about po sa about nga po din sa About lang po dun sa dice nga po, sa pagbibigay. What if po, Pastor, nag-fail ka mag-manage ng unang blessing na binigay sa ni Lord? Mabibigyan ka pa po ba ni Lord ng blessing para i-manage mo ulit? Okay. Or anong paraan ulit para mabigyan ka ulit ni Lord ng isang blessing na may manage mo ulit? Okay. Good question. Good question, mga kapatid. What if nag-fail ka ma-manage yung blessing ni Lord? Can He give you another chance to manage ulit? Yung bagay na yun? Yes, meron tayong tawag yan, repentance. Yes. May repentance. So, ang pagbibigay naman sa Diyos, not necessarily parang every week na every day na Lord, kailangan ano yung binigay every day or every Sunday. Bakit natin binibigay ito pag Sunday? Kasi nga, ito yung time natin na pumunta tayo sa iglesia, sa templo. Pero actually, ang pagbibigay natin ay po sa storehouse, hindi siya bound by Sunday only. Nakadepende yan sa'yo. Basta, halimbawa, may blessing ako, may month. Month mo pwede ibigay yan. Kaya lang, bakit weekly? Kasi nga, una, weekly, magbibigay ka ng month. Kasi support din yan sa ministry. Magbibigay ka ng bi-monthly. Baka pagdating mo ng 29 days, yung tao sa church, patay na. Aray. Or wala nang Kasi nga, una, ina-acknowledge mo kasi na kailangan din ito ng lingkod ng Panginoon. Makatulong din sa pangangailangan sa iglesia. Kaya ginawa natin weekly. Pero kung, alam monthly, next month, makikita, Pastor, gumagano na. Kasi si Pastor, naghihintay lang ng biyaya ng Panginoon eh. Uy, Pastor, napupuspos na si Pastor. Mga kapatid, fasting ako 25 days. So, kaya ko pang bigyan ni Lord ng, yes, always binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Pero tandaan natin na hindi tayo pwedeng pag-wait ng Lord, next time lang, next chance na lang. Kasi nga, it's an attitude sa harapan ng Panginoon. Yung repentance, ang tinasawag ng repentance, change the way, Yeah. It is a change of ways. Yes. Ano ibig sabihin? Yung daan, yung ginagawa mo. Why? Na-mismanage mo yung blessing ni Lord this time. And you repent. Lord, forgive me. Na-mismanage ko. Bakit mo na-mismanage? Kasi ito, Lord, yung ginawa. Sa halip na gawin ko ito yung ginawa ko. And the next time, huwag mo nang gawin yung ginawa mo para ma-mismanage mo. At makikita mo yung result. And then, you develop it always and always. Gawin mo hanggang sa dumating yung time, nakikita mo, Lord, binless na pala ako ni Lord. Nakita mo yung increase, nakita mo yung pagpapala. Ganun yung manager. Yung consistency, kasama yun sa pagiging good manager. Consistent ka. Ngayon, pagdating, mag-fail ka ba? Yes. Kaya lang, matututo ka doon sa mga failure natin. That's why, pagdating sa success, ang failure kasama. Amen. May time talaga na mag-fail ka doon sa... Kaya lang, gagawin mo yun as a tool para sa next time, mas magaling ka na as manager. Amen? Amen.
Huwag mong sabihin na lahat ng manager, dyan agad sa office. No. Ang daming failure yan. Dun sa success, mga kapatid, next time, magiging good manager ka na. Si Lord, mag-repent ka lang, humingi ka ng ano sa Panginoon. Go. Yes, man. Kasi nga, benefit mo yun eh. Amen. Bukod sa Diyos, maging tapat ka sa Panginoon, benefit mo din yun. Kasi nga, pag pinractice mo na, may repentance naman eh. Diba? Pwede naman ako magsisi eh. Kaya lang, mystery ang buhay. Ano yung sabihin? Ngayon, maganda ang hininga mo. Bukas, wala ka. Maari. Pastor, hindi naman ako. Don't be so sure. Kasi maraming ganyan. Hindi pa. Bukas na lang tayo mag-usap. Nung, akala ko mag-usap tayo. Wala na. Kasi kailangan makasure tayo. Kailangan i-sure. Good manager. Daratingin tayo, ay be-blessed tayo ng Panginoon because we manage His creation. Yung kanyang mga gustong i-manage natin. Hello? Amen. So, may chance again, mayroon ang Diyos gusto ipagawa sa iyo. Manage it properly. Anything, relationship, ano pa? Manage mo yung mga bagay. Financially, ano pa? Spiritual management. Relational. Hello? Ito ha. Pakinggan nyo ha. I-demonstrate ko. Hindi kayo makakatanggap ng maayos. Hindi nyo mahawakan ng maayos. Kung kulang. Kulang kayo dito. Kulang kayo dito. Kulang kayo dito. Amen. Hindi mo ma-appreciate yan. Pero kung gusto mo ma-appreciate yan, ayusin mo yung kamay mo. Amen. Manage your spiritual relationship, family, intellectual, health, and your financial. So, para pa ba mga kapatid? Question? I hope na nasagot ko yung ano. Si Lord, nagbibigay lagi ng chance sa atin. Pero, yes, we have to repent and do it wisely sa susunod mga kapatid. Kung gusto mo magkaroon ng panibagong result, alisin mo na yung dati mong ginagawa na hindi nagdudulot ng magandang result. Amen? Yes. Kung nalulugi ka palagi, bakit lagi yun yung ginagawa mo? Kung nasasaktan ka palagi, bakit yun yung ginagawa mo? Diba? Kung lugi ka palagi, kung ano lagi, negative lagi, bakit yung ginagawa? No, do something else. Learn from your mistakes. Learn from your past. Learn from everything na nagtutulak sa isa ganyan. And do it wisely. At si Lord, sasamahan ka ng Panginoon. Kaya si Solomon, ano sabi niya? Give me wisdom. Wisdom. Ano yung wisdom? The right application of knowledge. Yes. Okay? The right application of knowledge, i-apply nyo sa buhay mo. Pag magkakaroon ka ng trabaho, i-apply mo. Hindi ka nagtatrabaho para wala lang. Para mabisi ka lang, may pera, trabaho ka. Meron kang goals. Amen! Nagbibigay ka sa Lord dahil meron kang nasa isip mo sa Panginoon. I want to be good man. Amen. I bless mo. Pangako ng Diyos yan sa inyo, sa akin. Kapag mapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa maliit. Amen. Palakpakan natin. Ano ba mga kapatid? Wala na? Kung wala na mga kapatid, tayo ay magsitayo mga kapatid. At salamat sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos at nawa i-apply natin sa ating pong mga buhay. You should be a good manager. Amen? Of your time, habit, resources, everything mga kapatid. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo ay manalangin mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang ating mga ulo. Heavenly Father, we thank you Lord for the learnings sa iyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Salamat sa mga tanong ng aming kapatid, Panginoon.
nawa ay mai-apply namin to sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, God. Pagkaloob mo sa amin ang aming mga panalangin, Panginoon. At samahan mo kami sa journey namin sa aming paglilingkod sa iyo, na marami pang mga kabataan, nanay, tatay, Panginoon, pamilya o Diyos, ang makakilala sa iyo, God, at malaman ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Help us to be responsible. Help us to be a good manager, Panginoon, ng mga bagay na ibinibigay mo sa amin, O God. Hallelujah sa aming paglilingkod, sa aming relationship, sa aming intellect, sa aming health, sa aming katawan, Panginoon, sa aming relationship, sa aming financial, Lord. Ikaw patuloy, God, na mag-guide sa amin, magpaalala palagi sa amin. Hallelujah, upang maging good steward kami sa mga bagay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakita. We acknowledge you, God, and we will serve you with all our hearts, Panginoon. Gamitin mo kami as instrument of blessings. Lord, as a channel of blessing, instrument na marami pang mga tao ang makakilala sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, I pray. Amen. Guys, Sino? Okay, say goodbye, guys. Ano na ba ako pinakita? Hindi pa ako nakikita. Hey, punta muna tayo natin na. Game! Goodbye, vlog. Paano sabihin? Ano, say hi, guys. Say hi, guys. Ha? Pastora kayo mag-mamaman. Hello! Okay! 1, 2, 3, go! Isa pa, hindi ulit. Take two. Hindi, oo, sige. Hindi, ano to, video. 1, 2, 3. Meron. Ay, galalay. Ulit. Rotate ko, hindi kayo kaya. Hala, Pwede naman kasi irritate yung lelay ng nakahawak. Ay, may ba? Sige na, wag na. Sumali ka na. 1, 2, 3. Saba. 1, 2, 3. Ano, wait lang. Natatakpan sila, pastor. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Ingatan mo yung limang daliri mo. Ay, ganyan pala i-rotate. Yung daliri mo na yan.